Hi, this is the preacher from the Philippines, and the title of my message is Ka Erdi Manalo, Man of Satan. You see, this is a warning to all of you members of this #1 cult in the Philippines, Church of Christ or Iglesia ni Cristo. If you will not go away and leave this #1 cult, if you will not get out from this #1 cult, not only in the Philippines but in the whole world, you will surely be cast in hell. All members of Iglesia ni Cristo or Church of Christ who died are now in hell. Felix Manalo, the founder of this #1 cult, is now the hottest part of hell. He is being burned, but he is not dying. You know the reason why? Because this evil church invented blasphemed the Bible, invented so many evil and diabolical and blasphemous doctrine. #1 sin, that this terrible sin that this Felix Manalo committed, is when he proclaimed to the whole world that he is the last messenger of God in these last days. I believe Felix Manalo is a messenger, but he was a messenger of Satan. Church of Christ, no one will be saved from this horrible church. You see, #1 sin that you committed is that you're proclaiming now that only your church will be saved, and you are now the Iglesia ni Cristo or the Church of Christ. And according to your own messenger, that God told him to restore the church. This is also what the Mormons are claiming, that God told Joseph Smith to restore the church. So therefore, Mormons restored it during 1830, and then 1914 it was restored again through this man Felix Manalo. Believe me, viewers, and if you are a Mormon today or belong to this Iglesia ni Cristo, both this man Felix Manalo and Joseph Smith are both man of Satan. I'm telling you, this is the truth. The Bible is very clear. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Whoever will believe. But you, Iglesia ni Cristo, you distorted and brainwashed the people, your members. All of you now, especially you, Eranya Manalo, if you will not repent and tell the people the truth, you will surely be burned in hell. Kawawa po kayo, mga miyembro ng kultong ito. Ang aking po lamang layunin ay malaman nyo ang katotohanan na ang grupong ito, ang kultong ito, ay talagang #1 kulto sa buong mundo. Eranya Manalo, alam ko pong alam nyo ang katotohanan. Pananagutan nyo ang mga taong ito na binrainwash ninyo, na dinaya ninyo, niloko ninyo. Walang-wala po kayong ligtas sa galit at puot ng Diyos. Bawat kaluluwa na pumunta sa impyerno ay pananagutan ninyo. At kaluluwa pa na pupunta ay pananagutan ninyo. Alam po nyo, Ginoong Eranya Manalo, kahit 10 impyerno kulang pa na paglagyan sa inyo sa impyerno. Ang tatay nyo, si Ginoong Felix Manalo, nasa impyerno ngayon. Sinusunog ng walang katapusan at yan din ang pupuntahan ninyo. Bakit hindi pa po ninyo sabihin sa mga tao ang katotohanan? Isa napakalaking kasalanan ang ginawa nyo. Pinaniwala nyo na si Yesu Cristo ay hindi Diyos. Ginoong Eranya Manalo, meron lang po akong tatanong sa inyo. Kung alam ba po sa araw ng paghukom at tanungin kayo ng Diyos, isang tanong lang itatanong sa inyo ng Diyos, Eranya Manalo, at kayong lahat, mga pastor, mga ministro, tinatawag nyo ang inyong sarili ng mga Iglesia ni Cristo na aking anak. Bakit hindi nyo pinaniwalaan na ang aking anak na si Yesu Cristo ay Diyos? Why did you not believe that my son Jesus Christ is and truly God? I called him God. I acknowledge him as God. And you, why did you not accept him as God? Mas marunong pa ba kayo sa Diyos? Mas magaling pa ba kayo sa Diyos? Samantalang ang liwaliwanag na sinabi,
sa libro ng mga Hebreo, sulat ni San Pablo, ang sabi niya sa Hebrews chapter 1, verse 8, but to the Son He says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Bakit hindi niyo matanggap na si Kristo ay Diyos? Sapagkat lahat kayo ay punong-puno ng kasalanan. Nakatira kayo ngayon sa mga mansyon, kayong mga pastor, mga ministro, lalong-lalo na kayo ganong ira nyo manalo. Ang sarap ng buhay nyo ngayon. Nakatira kayo sa malaking mansyon, di bodyguard pa kayo. Bakit? Hindi ba kayo kayang bantayan o alagaan o ipagtanggol ng Diyos ninyo? Kinakailangan magbayad pa kayo ng mga bodyguard? Tambak-tambak ang pera nyo sa mga bangko. Kinikilala kayo. Tinitingala kayo ng inyong mga miyembro. Pero sa araw ng paghuhukom, ginong ira nyo manalo, pananagutin nyo sa Diyos ang lahat ng mga kasalanan ginawa ninyo. Hindi kayo makakatakas sa Diyos. Verse 10, you, O Lord, ang sabi ng Diyos Ama sa anak, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. You see? The heavens are the work of your hands. Jesus Christ is the Creator. God the Father is proclaiming to the whole world that Jesus Christ is the Creator and that Jesus Christ is God. Pero hindi nyo matanggap itong katotohanan na ito. Alam po nyo, ginawang nyo manalo, sa totoo lang, kahit po sampung impyerno na paglagyan sa inyo, kulang pa. Sa dami namang kaluluwang pumunta sa impyerno, mga pupunta pa, at yung mga mabe-brainwash pa, pananagutan nyo lahat ng mga ito sa araw ng paghuhukom. Kayong mga miyembro ng kultong ito, lumabas na kayo dyan. Sapagkat kung hindi kayo lalabas dyan at mamamatay kayo na miyembro ng kultong yan, walang pagsala na may impyerno kayo. Ito lamang gagawin nyo. All you have to do is acknowledge our sin, because we are all sinners in the sight of God. We are all unrighteous before God. Humble ourselves before God. Acknowledge that we are a sinner and we need a Savior. We need God. Humble yourselves now. Acknowledge Jesus Christ as your Lord and Savior. He will save you. Marami na akong nakilala mga miyembro ninyo na lumabas dyan at nakita ang katotohanan. Kung hindi nyo hahanapin ang katotohanan, sinasabi ko po sa inyo lahat, aking mga kababayan na miyembro ng kultong yan, walang pagsala na may impyerno kayo. Meron kayong kaluluwa. Ang kaluluwa po ninyo ay eternal yan, hindi po namamatay yan. Pagpapalit nyo ang kanyang kaluluwa dahil lamang sa na-brainwash kayo ng mga taong ito, hindi nyo po ba alam na mananagot kayo sa Diyos pagdating ng araw? Pinagkatawalan nyo ang inyong mga kaluluwa sa mga taong ito na nagpakayaman ng gusto, nagpakabundat ng gusto. Kayo, kumusta ang inyong mga kaluluwa? Eranio Manalo, Eliseo Soriano, Apollo Kibuloy, kayong tatlo, hindi kayo makakatakas sa galit at buot ng Diyos. Mananagot kayo sa Diyos. Lahat ng mga kaluluwang dinala nyo sa impyerno, pananagutan nyo sa Diyos yan. Yung mga milyon-milyon pa na napupunta pa sa impyerno, pananagutan nyo yan sa Diyos. Hahanapin ng Diyos ang kanilang mga dugo sa inyong mga kamay. At kayo din, kung hindi kayo magbabago, kayong lahat ng mga miyembro, walang pagsala, talagang mananagot kayo sa Diyos. At lahat ng mga kaluluwa na nasa impyerno na ngayon, alalahanin po ninyo, Eranio Manalo, Eliseo Soriano, Apollo Kibuloy, ang mga ito ay pananagutin nyo sa Diyos. Malalagot kayo sa kanila. Kung sakali na hindi na kayo patawaran ng Diyos, at least bago kayo mamamatay, makagawa kayo ng mabuti para sa inyong mga kapwa. At kung patawarin pa kayo ng Diyos, salamat naman. Pero kung hindi na, sa dami namang kasalanan, ang blasphemy at blasphemy ginawa ninyo, wala nang kapatawaran na naghihintay para sa inyo. Sana po maunawaan nyo ito, malaman nyo itong katotohanan ito, at matanggap nyo ang katotohanan bago maging huli ang lahat.